Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Alam nyo mga kaipunaryo, aabot ng 92 milyon na trabaho ang posibleng mawala sa buong mundo pagsapit po ng taong 2030 dahil sa pag-usad ng teknolohiya. Ito yung pagpasok po ng tinatawag na AI. Grabe. Mga kapatid, yan po ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, nanganganib na daw ang trabaho ng karamihan. 92 million. Pero huwag kayong mag-alala. Oo, hindi lang ito pagkawala sa trabaho, pero hindi naman nasabi. Alam nyo, sa balita rin nakasabi, kung nawala po ang 92 million, meron din pong mabubuong panibagong trabaho na over 170 million. Bagong industriya, bagong trabaho. Pero pag-usapan muna natin yung mga trabahong mawawala. Posibleng mawala. Una, manufacturing jobs. Bakit po? Kasi ngayon gumagamit na po ng mga automation, di ba? Dati, di ba naalala nyo pa ba? Sa highway, may mga toll, tapos may mga nagbabayad. Ngayon wala, RFID na lang, gumaganong-ganon lang. Yung factory workers, assembly line, medyo nanganganib po yan. Data entry, naku, may, di ba dati meron pong data encoders, transcriptionists, ngayon wala na. Kukunin nyo na lang po yung audio, yung video, automatic, nagtatranscribe na po siya, hindi na kailangan ng tao. Ganon din po, yung cashiers. Ngayon napapansin nyo na, wala na, automatic na lang. Pindot na lang po kayo, ilalagay nyo ng pera o ibabayaran nyo na through yung e-money, automatic, makakuha ka na ng order. Ganon din. Yung medyo papasok na po tayo sa yung mga futuristic, yung self-driving cars, unting-unti na, malay mo, baka mapalitan ng mga taxi drivers, truck drivers, delivery personnel, at even yung mga customer service representatives. Halimbawa po, yung mga paulit-ulit kami, tinatanong kung ang magkano, paano mag-deliver, meron na pong tinatawag na mga chatbot na automatic, pag chinat mo, automatic sasagot na. Ganun din po. Pati mga payrolls, clerks, bookkeepers, kasi may mga softwares na po na ginagamit po ngayon. At syempre naman yung mga tellers. Yung mga, syempre may ATM na rin po. At syempre meron na itong tinatawag na e-banks, di ba? Pwede ka na mag-transfer. And last but not the least, yung mga traditional travel agents. Marami na rin po nagbubook na through yung mga apps, at the same time, yung mga tours, di ba? Through Agoda at marami pang iba. Pero sinabi ko, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong ma-discourage kasi may mga bagong opportunities na bubuksan. Ito. Katulad ng mga tinatawag na AI developers, data analysts, software engineers, prompt engineers. Nako, yan na po ang in-demand at napakalaki ng sweldo. Pangalawa, pag-aralan nyo rin yung mga renewable energy technicians. Marami na rin po naghanap. Gusto nila talaga go green na. Ayaw na nila ng fossil fuels. At syempre naman, ito po, yung mga telehealth professionals. Ay nako, ngayon ang healthcare education, hindi rin mawawala yan. At the same time, yung mga nurses, hindi rin mawawala yan. Kasi hindi pwedeng iiwan yun sa mga robots. Kaya nga paghandaan po natin ang hinaharap, anong gagawin po natin mga kaipunaryo? Mag-aral, mag-adapt sa teknolohiya, piliin natin ang trabaho na mahirap palitaan ng technology at AI at mag-invest sa ating sarili. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Huwag kayong magamba. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Pagbebenta ng NFA rice sisimulan na sa susunod na linggo. Ang presyo mas pinamura pa raw kaysa sa itinakda ng pamahalaan. Department of Education, sinimulan ng imbestigahan ang umano'y ghost students na nakikinabang sa mga voucher para sa private schools. Kulang-kulang 50 million pesos na lugi raw sa DepEd dahil dyan. Gusali sa Parañaque, nabistong nagkakanlong hindi lang ng Pogo kundi pati ng samut-saring mga scam. LGU sa Parañaque, posible ring managot. Bagong DOTR Secretary Vince Dizon nanumpa na sa palasyo. Una niyang utos, suspindihin ang cashless toll.
At one-on-one with Blackpink Lisa, main dancer-rapper ng phenomenal K-pop girl group, naninibago pa rin daw sa kanyang acting debut sa HBO hit series na The White Lotus. I was just focusing on like memorying my lines. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz lahat. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado ang iligal na aktibidad ng daan-daang Pinoy at foreigners sa binansagang mega scam hub sa Parañaque. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Brian Basa. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ikalima at ika-anim na palapag ng gusaling ito sa Parañaque. Naabutan dito ang hile-hilerang mga computer at Pinoy at foreign workers na pogo raw ang trabaho. Customer service ka? Apo. Ng ano? Betting po. Betting? Opo. Online betting? Opo. Sinong customer mo? Indian po. Sa 7th floor, bistadong may investment, task at love scam. Pawang Chinese at Vietnamese naman ang nagtatrabaho rito. Mga kababayan nila ang biktima. Sangkaterbang tabs na yan ng online messaging, akala nyo maraming tao? Hindi, iisa lang siya. Gumagamit siya ng maraming phone at maraming foreign SIM card tulad nito para makapag-register ng maraming account. Saka siya makakapagkunwari bilang iba-ibang tao para makapambudol sa task scam. Hindi makalabas ng gusali ang mga dayuhan. Hawak daw kasi ng mga amo nila ang kanilang passport. Kaya dito na sila natutulog. Halos bawat sulok may CCTV camera rin. At kung makatunog na may mangre-raid, ayon sa PAOK, may nakahandang exit plan ang mga scammer. Magtatago sila, papatayin nila yung mga ilaw and then computers and perhaps to destroy all the evidence. Pero sa pagkakataong ito nga, hindi na sila nakalusot. Hetong talagang matindi. May business permit ang gusali sa Parañaque Local Government pero entertainment ang nakarehistro. Posibleng pagpaliwanagin ang Parañaque LGU kung bakit nakalusot ang mega scam hub. Pinalibutan ng mga tao ang babaeng itong nagwawala sa Barangay San Roque sa Cubao, Quezon City. Hinuli siya matapos di umanong humipak ng vape na naglalaman ng cannabis oil. Bakit di mo tanongin? Naunang isinumbong sa barangay ang babae matapos di umanong magwala sa opisina naman ng LTO sa Quezon City. Hindi siya natigil kahit dinala na sa barangay. Base po sa witness, nagpakilala daw pong pulis. Tapos meron din po sa loob ng sasakyan niya, may mga nakita pong iba't ibang klase ng uniform. Itinanggi ng suspect na si alias Kate, 29 anyos ang paratang. Pero pagmamalakin niya, Marami akong connection sa pulis na mga kaibigan ko. mahaharap si alias Kate sa patong-patong na reklamo at psychological evaluation. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Ito ang good news. Makakabili na ng mas murang bigas sa susunod po yan na linggo. Sisimula ng ibenta ang National Food Authority o NFA rice stocks na ibinahagi sa mga lokal na pamahalaan. Sa bisa ito ng deklarasyon ng Food Security Emergency. Layon nitong mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Assistant Secretary Joyce El Panlilio, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. ASEC, saang mga lugar na po na-distribute ang NFA rice?
Sa ngayon po, yung kauna-unahan pong naglabas po or nag-withdraw po sa ating NFA warehouse sa Valenzuela ay ang municipality, the city of San Juan pa lamang po. Pero meron na po kaming listahan ng allocation para po doon po sa iba't ibang lugar na maaari pong makapagbenta po ng ating NFA rice. Sa maliban po sa San Juan, anong mga LGU, sino mga LGUs pa po ang inaasahang kukuha po ng stock? As of kahapon po, nung makalawa po kasi, ang nag-commit pa lang po ay ang Camarines Sur. Ang gagawin po ng kagawaran through our Food Terminal Incorporated ay magpapadala po ito ng notice at invitation po sa mga LGUs po sa iba't ibang bahagi ng bansa na meron po silang certain allocation at magpadala lang po sila sa FTI ng kanilang intent na bumili po nitong ating NFA rice. Okay, so ito po pala ay hindi sapilitan or talagang, kumbaga, pinag-aralan po ng pamahalaan kung sino-sino lang yung pwedeng makinabang. Kahit sinong LGU, basta po magbigay ng intent, ay maaari po silang makakuha ng stocks. Nangunguna po dito ay yung meron pong nakitaan na extraordinary increase po sa presyo po ng bigas. Iyon po yung nasa batas. So, yung aming allocations ay napapaloob po doon sa iniso po ng DA na circular. Dito po sa NCR, San Juan pa lamang po ang nagbigay ng intent? Sila po yung naunang nag-withdraw at ngayon po, iyon pa lang po ang nakitaan po ng intent. Pero ayon naman po sa mga pagpupulong ay mga 67 na po na LGUs ang nagsabi po ng kanilang kagustuhan na bumili po ng NFA rice sa NFA through FTI po. Pero doon po sa 67, meron din po, kayo po ba ay nagsagawa rin ng sarili pong monitoring kung saan may sabi nyo nga po, unusual na pagtaas ng presyo o mataas na presyo ng bigas? May mga listahan po kayo ng mga lugar? Yes po, nandoon. Nakapaloob po ito sa Department Circular number 4 na in-issue po ng February 18. Opo. So iba-ibang rehiyon po ito sa buong Pilipinas, Region 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sa BARM po at meron din po sa Caraga. At yung atin po nasa Capital Region. Sabihin lang po dito ang Cavite at Rizal. Paano po yun, Ase? Kung kunwari man ay... okay, kasama po siya doon sa listahan, pero hindi naman po nagbigay ng intent yung LGU. Maaari naman pong imbitahan sila kung meron pong allocation. At pag hindi po sila nagbigay ng intent, hindi po sila makakapaglabas. Hindi naman po sa pilitan kasi baka wala naman din pong pangangailangan sa lugar na iyon. Okay. Hindi po ba may spending ban ngayong midterm elections, ASEC? Paano po makakabili o makakapagbayad ang LGUs ng NFA rice stock? May exemption po ba rito? Nagpadala po kasi ng letter po ang aming kalihim sa COMELEC para po ma-exempt po itong aming programa na ito. At ayon po sa informasyon na nakatanggap namin, wala naman pong problema kay Commissioner Garcia ng COMELEC. Ito pong aming i-request para po ma-implement po itong aming pagbibenta po ng NFA rice. Oras na magkakuha na po ng NFA rice stocks, ang isang LGU, magkano nila ito dapat ibenta? At may limit po ba ang pwedeng bilhin? Kailangan po per kilo ay maximum po na presyo ay 35 pesos per kilo po. At kung magkakaroon man po ng limitasyon ay binigyan po namin ng kalayaan ng mga LGU na magsabi po ng kanilang polisiya kung ilan po o kung may limit man po ang dapat na bilhin ng bawat mamamayan po sa kanilang nasasakupan. Pero ang LGU po ba may limit na pwedeng makuha po na NFA stock? Sa ngayon po, yung nabanggit ko po, meron po silang allocation. So, iyon po muna. But that's a monthly allocation po. Every month po may allocation po sila. Depende po yan. Hindi po standard na pare-pareho ang bawat LGU. Opo, tama po. Kasi depende rin po sa kanilang population. Ang pangamba po sa Metro Manila po, sorry po. Go ahead, Asek. Sorry. Sa Metro Manila po, yung initial allocation po monthly ay 100
50,000 bags po a month. Kamusta naman po? Kasi kadalasan, ang pangamba po ng ilan, okay, 35 pesos. Tapos NFA, naku, ano kaya ang kalidad ng bigas na mabibili namin? Kamusta nga po ba, ASEC? Yung kalidad po nito, ito po yung tinatawag namin at parang kamukha po ito ng aming RSA 25 na 25% broken. Yung iba po ay umaabot din po ng 35. Maganda po ang kalidad nito dahil meron naman po kaming ginagawang good warehouse-keeping practices. Kaya sinisiguro po namin na maganda at safe pong kainin yung mga NFA rice po na ito na ipapalabas po namin. ASEC, paano po makakatiyak na ibebenta po ito ng tama at hindi mahahalo sa mas mahal na klase po ng bigas? Patuloy po yung aming pagmamonitor dito. Aside po doon sa pagbabantay ng presyo, ay sisiguraduhin naman po namin na wala pong mananamantala po na dito po sa aming programa at kung ano po yung policy yung inilabas po namin, ay iyon po yung ma-implementa sa mga local government units. Sa kabila po ba nitong dinistribute na po na NFA rice, tuloy pa rin po ba yung pagbebenta ng murang bigas sa Kadiwa Store? Yes po, hindi po patuloy po lahat iyon. At ito pong NFA rice na 35 pesos o minsan San Juan nga po 33 pesos po nila ibebenta, ay ano po ito, karagdagan lang po itong option o pagpipilian po ng ating mga consumers na maaari po nilang ibilhin po sa merkado. Klaruhin ko lamang po, yung ibinibenta po na bigas sa Kadiwa Store, yun din po ba ay galing NFA? Meron pong galing ng NFA doon. Yung iba naman po ay sa FTI na po ito nang galing. Yung mga nandun po like yung RSA po namin, yung Rice for All, ay combination po ito ng mga imported at local rice po. I'm not sure kung nakarating na po ito sa inyo, ASEC, kasi may mga reklamo tungkol sa pagkakaroon po nung bukbok ng bigas na ibinibenta raw ho sa mga Kadiwa Store. Ito po ba'y nasilip na? Ay ano po, kasulukuyan din naman po namin sinisilip yung na-report po na may bukbok po yung mga bigas. Pero sa aming paunang investigasyon, isolated case lang po yung sa Murphy kasi po wala naman po kaming nakitaan na pareho pong insidente sa iba pong mga lugar po kung nasaan po yung aming Rice for All na mga kiosk. Isingit ko na rin po, ASEC, yung planong pagpataw ng maximum suggested retail price sa baboy. Pumapalo na raw ho kasi sa higit 400 pesos kada kilo ang presyo nito. Kumusta ho ang pag-aaral? Bali po kasi doon sa huling usapan nila last February 17, may pagpupulong po ang DA at saka po yung aming mga hog raisers, yung hog industry, na sa loob po ng 2 weeks ay gagawa po sila ng masusing pag-aaral ng pork value chain at titingnan po nila kung ano po yung nakaka-apekto po dito sa pagtaas ng presyo. So within 2 weeks po ay inaasahan po na matatapos po itong pag-aaral. So hindi pa po muna magpapataw ng MSRP ang DA sa loob po ng 2 weeks na ito kasi pwede pong after po ng pag-aaral ay makitaan naman po na kung magkano po lang dapat ang presyo ng baboy, ay pwede pong hindi mapataw po yung MSRP. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Nanumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano raw ang aasahan sa pag-upo ni Dizon sa DOTR? Cheryl, nilatag nga ni bagong DOTR Secretary Vince Dizon ang mga plano niya sa ahensya kasabay ng opisyal na panunumpa sa pwesto sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong DOTR Secretary Vince Dizon ang mga gumugulong na infrastructure project sa bansa. Ayon kay Dizon, ito ang ibinili ni PBBM sa naging pag-uusap nila. Kaya titiyakin daw ni Dizon na nakikipagtulungan ng mga LGU, lalo't ang karaniwang problema sa ganitong proyekto ay usapin ng right of way. Kabilang naman sa inilatag ni Dizon ang mga hakbang na madali o kayang ipatupad sa lalong madaling panahon. Isa sa pinag-aaralang hakbang ng bagong DOTR chief ang pagdadagdag ng bagon ng MRT at LRT system sa bansa, pati na ang pagsasaayos sa Pasig River Ferry System.
Susubukan din daw mismo ng bagong DOTR chief ang EDSA Carousel bilang isang commuter. Sa ganitong paraan, mas makikita nito ang mga dapat gawin para mas maging efficient ang EDSA Carousel. Hindi rin daw siya pabor na alisin ng busway. Pero sang-ayon siya sa dating DOTR Secretary na si Jaime Bautista na kailangan itong i-privatize. Malaki daw kasi ang posibilidad na mapabayaan ito sa mga susunod na taon. Aminado naman ng bagong DOTR chief na hindi pa niya kabisado ang usapin, partikular sa PUV modernization. Pero naniniwala siya na kailangan kausapin at harapin ng mga driver at operator, lalo't sila ang papasan sa dagdag na gasto sa modernisasyon. Cheryl, inanunsyo din ngayon ni Dizon na pinasuspindi niya sa Toll Regulatory Board ang cashless transaction sa major expressway sa darating na Marso 15. Sabi ni Dizon, kailangan tiyakin na hindi yan magkakaaberya. Anti-poor din daw ang hakbang lalo't hindi naman lahat ay may kakayahan na mag-load ng electronic toll collection device o radio frequency identification o RFID. Cheryl, umamin din si Dizon na napakahirap resolbahin ang problema sa traffic dito sa Metro Manila. Ang sabi niya, maliliit na solusyon lang daw yung kayang gawin habang hinihintay o gumugulong yung implementasyon at paggawa ng busway at commuter railway. Cheryl? Maraming salamat, Julie Baiza. Susunod, private schools, suportado ang gagawing investigasyon ng DepEd sa umano'y ghost students. Pag-uusapan natin. Vigil para sa paggaling ni Pope Francis gagawin sa Manila Cathedral mamayang hapon. Para sa mga dog lover na coffee enthusiast pa, alam nyo bang may Corgi Cafe na dito sa Pilipinas? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Suportado ng Private Education Assistance Committee ang aksyon ng Department of Education na imbestigahan ang 12 pribadong paaralang mayroon umanong ghost students sa ilalim ng Senior High School o SHS Voucher Program. Papalo sa 52 million pesos ang muntik ng mapunta sa nasabing ghost students para sa school year 2023 to 2024. Mabuti na lang at agad daw nadiskubre ng ahensya ang questionabling claims. Para sa iba pang detalye, magkakasama natin si Education Undersecretary Rowena Candice Ruiz. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali, Cheryl. Apo. At Yusek, sa mga taga-subaybay po ng One Balita. Salamat po sa oras. Yusek, paano ho ba nadiskubre itong ghost students? Yeah. Siguro mainam po, no, i-clarify natin na wala naman pong ghost students in the sense na wala po tayong mga hindi estudyante na na-register sa system or hindi estudyante na nabigyan po ng benepisyo or subsidiya. Now, ano po ba yung voucher program? Yung voucher program po ay programa ng DepEd kung saan binibigyan po natin ng subsidiya ang mga estudyante ng private senior high school. Okay? Ang layunin po niyan, ma-decongest po ang ating mga public senior high school. Ang proseso po niyan, i-register po ng mga private senior high school ang mga estudyante sa PAYAC. Yan po yung co-manager ng ating SHS voucher program ng DepEd. At saka naman po i-endorse ito ng PAYAC sa DepEd. Nung pong in-endorse po ito ng PAYAC, nakita po ng DepEd, napakalaki po ng mga amount. At yung usual po na isang billing lang ng isang private high school, nagiging 3. Okay. At ang mga estudyante po na kasama dito, mga more than 3,000. So medyo po naging red flag ito sa DepEd kung kaya minabuti pong i-validate natin. During the validation, nakita nga po na ang nangyari ay yung pong mga estudyanteng nakasulat ay estudyante po ng public senior high school na hindi naman po eligible sa ating programa. Yung iba naman po ay estudyante po sila ng private pero po ng ibang private high school. Hindi po nung high school na nag-endorso sa DepEd for payment.
So doon po sa proseso, nakita natin, nagsagawa tayo ng physical audit, nalaman natin na yan pala yung nagiging kalakaran doon po sa mga iniimbestigahan natin na mga private high schools. Na posibleng matagal na pong nangyayari? Ay, hindi po dahil ongoing pa po yung investigation, hindi pa po natin yan masabi sa ngayon, no? Ang sigurado lang po tayo ay maigting po talaga, no? Katulad ng billing po sa atin ni Sec Angara, no? Baka maaari humingi na tayo ng tulong sa NBI para mas mapaigting pa po natin yung ating investigation at malaman natin sino-sino ba tong nagtangkang kunin po yung benepisyo na dapat ay sa ating mga senior high school students. And so far, how many schools na po ang inyong nadiskubring gumagawa po nito? Yun pong mga na-red flag namin na mukhang may anomalya. So far po, meron pong 12 kaming iniimbestagahan kasi yung iba naman po, it's very possible na talagang innocent mistake lang po or error. Okay. Ito pong mga 12 eskwelahan na po ito, saan pong mga lugar? Anong region? Ngayon po dahil Opo. Ngayon po dahil po ongoing investigation, we want to protect the integrity. We don't want to disclose yet those information. Makasisiguro lamang po kayo na sinisiguro po talaga ng DepEd na magiging patas, malinis at transparent po yung aming investigation sa isyong to. With this po, I know patuloy pa rin po o nasa gitna po tayo ng investigasyon. Pero sinilip nyo na rin po ba or nakikita nyo na posible nga po katulad ng nauna ko pong natanong kanina na may na-release po na claims para sa Go Students sa mga nagdaang school year? Or kasama po yan sa iniimbestigahan sa kasalukuyan, Yusek? Batay po dun sa aming preliminary investigation, dun po sa school year 2023 to 2024, dahil nga po nagsagawa kami ng validation, marami po kaming nahagip, more than the 12 schools. Katulad po ng sinabi ko kanina, nahagip siya in the sense na hindi po siya nabayaran. Yung iba po dito, hindi naman po masasabing fraudulent. No? Pero nonetheless, nahagip po natin siya. Yun po nakita namin na may badges of fraud, yun po yung iniimbestigahan namin ngayon para po malaman namin kung ano ba ang tama o kaukulang kaso na isasampa namin sa lahat po ng individuals na involved po dito. Yun nga po, yun po yung susunod kong itatanong, ano yung haharapin ng mga private schools na makikita pong talaga pong gumawa po ng ganitong panlilinlang. So magandang tanong yan, Cheryl, no? Alam nyo, dun sa dokumento pong isinasabit na sa amin ng mga private school, meron po sila dong statement under oath, na pinapatotoo po nila lahat ng information. So sakali pong mapatunayan natin na may falsification at meron po silang intensyong mag-defraud sa gobyerno, ay sigurado pong meron pong admin at criminal case na may isasampa po sa kanila. Kung kaya nga po naghahanda ang aming legal team para po talaga maisagawa ang mga dokumento at proseso para po maiusad po natin yung pagsasampa ng kaso laban sa mga taong ito. Tinitignan nyo rin ba, Yusek, na yung posibilidad na may kasabwat po sila mula sa DepEd? Lahat po ng anggulo tinitignan namin, no? Ganyan po kalawak ang aming investigation. Kung kaya nga po nabanggit ko, we're looking into asking the NBI for help. Because really what we want to do, no, upon the directive of Secretary Angara, is to uncover once and for all. Ano bang punot dulo ng sistemang ito? Ano ba yung pwede natin gawin? At more importantly, sampahan natin ang kaso yung dapat sampahan. Sino po man ang involved? No, madidiscover natin involved. Kung may sindikato man o kung sino po pong mga individual. Gaano po katagal? Ano po ba ang directives ni Secretary Angara na gaano nyo dapat kabilis tapusin ang investigasyon on this? Siyempre po, kailangan lang po namin ma-ensure na may due process, pero siyempre mabilis po ang magiging action namin dito. Mabilis in the sense na
magtutulungan po kami. Meron na pong task force na isinagawa na binuo ang aming legal team para nga po matulungan ang pag-iimbestiga tungkol sa issue na ito. Posible po kasi Yusek, na mas malawak yung madiskubre yung problema dito po sa ating system na ito. Ito pong voucher program sa mga senior high school. Para po doon sa may mga impormasyon tungkol sa ganitong ghost students at iba pang irregularidad, saan po sila maaaring magsumbong? Maaari po kayong pumunta po sa aming website sa www.deped.gov.ph. Nandun po lahat ng impormasyon para po makontak nyo kami. Whatever information po that you give us will remain anonymous at we really welcome po lahat po ng information. Although we are not discounting, Cheryl, na pwedeng malawak to, no? So far po, yung mga nakita namin, both may badges ng fraud at saka po yung mga pwedeng erroneous lang, wala pa naman pong 1% doon po sa total ng pinoprocess natin. Pero ayaw po nating lumaki pa yon. Kung kaya nga po as early as now, we wanna nip it in the bud, so to speak. Kung kaya po, we really welcome po this opportunity to ask po anybody na may information po, sabihan niyo po kami, tulungan niyo po kami at makipag-cooperate po kayo sa amin. And hopefully po, kasama po dyan ng NBI sa investigation. Maraming pong salamat sa inyong oras, DepEd Undersecretary Rowena Candice Ruiz. Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng shear line. Ayon sa Pag-asa, heavy to intense rainfall ang maaaring maranasan ngayong araw sa mga lalawigan ng Sorsogon, Northern at Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao provinces. Moderate to heavy rainfall naman sa Quezon, iba pang lugar sa Bicol Region, Mimaropa at Visayas. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng mainit na easterlies at malamig na amihan na nagdudulot ng pag-ulan. Pinag-iingat ang mga apektadong lugar sa banta ng pagbaha at landslide. Samantala, nais palakasin ng mga otoridad ang arbitration o ang pagresolba sa mga problema nang hindi na kakailanganing dumaan pa sa korte. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, paano ito gagawin ng mga authorities? Cheryl, ongoing ngayon ang third edition ng International Chamber of Commerce o ICC Philippines Arbitration Day, kung saan ang mga isasagawang lectures at workshops ay para sa pagpapalakas at papalawak ng kaalaman tungkol sa arbitration proceedings. Mula sa iba't ibang law firms, councils, associations at government offices ang nagpulong dito sa Taguig para mapaigting ang kanilang legal knowledge at practice on arbitration. Tinatawag na arbitration yung pagresolba sa problemang legal na hindi nadadaan sa korte. Tatalakayin kasi rito ang mga usapin tungkol sa time and cost control measures, admissibility and jurisdiction in international arbitration, at ang arbitrator disclosure at scrutinizing draft arbitral awards. Layon din ng programa na mapaabot sa publiko ang benefits na meron ng arbitration as illegal alternative, tulad ng pagdi-decongest ng mga korte na pumoproseso sa pagkarami-raming kaso at mas mabilis na pagresolba ng mga issue o disputes na maaaring tugunan ng arbitrary procedure kumpara sa kung hihintayin pa ang pagkakataon sa national courts. Nasabi rin kanina ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang kahalagahan nito at ang potensyal na meron ng artificial intelligence para lalo maging efficient ang arbitration. Cheryl, magkakaroon din mamaya ng isang mock court simulation kung saan i-apply lahat ng natutunan mula sa mga lumipas na lectures. Gamit din dito ang arbitration practices na ibinahagi mula sa iba't ibang bansa. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Marymon Reyes. Magandang tanghali mga kapatid. Nagpasalamat ang aktor na si J.M. De Guzman sa nobyang content creator na si Donalyn Bartolome. Nagsilbero kasing support system ni J.M. si Donalyn noong panahong may pinagdaanan ng aktor. Kayo mga kapatid, sinong support system nyo at paano sila nakakatulong sa inyo? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Pamilya lang po. Sa financial, siyempre yung mga suporta nila. Sa magulang. Anong mga tulong binibigay sa iyo ng magulang?
Mga pangano ng anak ko, ang pangailangan. Yun lang ang hirap eh. Pangailangan ng gamit ng mga anak, gatas. Tita ko, lahat. Financial, bahay, tirahan. Tita ko may kaya eh. Malaking pasalamat kami ron na tita namin, sobrang bait yan. Kasi survivor ako sa Panginoon. Matagal na ako sa kanya, man. Kumakapit lang ako kada ng mga problema ko, lalo na nilalapit ko rin sa mga tao na gagamitin niya sa akin. Si yung kamag-anak ni Purok Era, pinapautang niya ako pagka kapos ako sa financial. Okay. Wala kami pambili pagkain at bigas. Okay, sige. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, vigil para sa paggaling ni Pope Francis gagawin sa Manila Cathedral mamayang hapon. At Blackpink Lisa, naninibago pa rin daw sa kanyang acting debut sa HBO hit series na The White Lotus. I was just focusing on like memorying my lines. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pero ano si Lisa? Formal nang umatras sa pagtakbo bilang senador ang kilalang vlogger na si Doc Willie Ong. Hindi siya nakapunta kaya asawa niya ang nag-withdraw ng kanyang Certificate of Candidacy sa main office ng COMELEC sa Maynila kanina. Una nang sinabi ni Ong na nagdesisyon siyang umatras para tutukan ang pagpapagamot sa sakit niyang sarcoma. Tuloy naman ang pag-iikot ng iba pang kandidato gaya ni Ben Tulfo. Binisita niya ang ilang solo parents at senior citizen sa Giginto, Bulacan. Naki-Farmers Day naman sa San Nicolas, Pangasinan, si dating Senador Kiko Pangilinan. Habang nasa Malolos, Bulacan naman ang katandem niyang si dating Senador Bam Aquino. Nakipagpulong siya sa maliliit na negosyante at miyembro ng Bulacan Chamber of Commerce and Industry. Dumalo naman sa isang election forum sa UP Diliman ang kandidatong si Calio de Guzman. Habang ang independent na si Willie Revillame nagsasagawa ngayon ng press con sa Pasig City. Nag-ikot naman ang ilang pambato sa Senado ng Makabayan Bloc sa mga botante sa Davao City. Habang ang mga manok ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas, mga ngampanya ngayon sa Bacolod. Galing na sila sa Dumaguete kahapon at kung manalo, handa na rin daw sila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kailangan mag-prepare kami lahat dahil ina-assume namin lahat na mananalo kami. Dapat ngayon pa lang, medyo nag-prepare kami. Kung handa, ganun pa rin naman yung sagot ng lahat dapat to be impartial, neutral, and objective. Bumaba sa 4-1 ang win-loss record ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers matapos talunin ng Chinese Taipei. Pero may tsansa pa silang makabawi ngayong weekend kontra New Zealand. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Brownlee to AJ Edu, extra pass, Newsome, yes! Again, that's Spain play.
Tinapos man, hindi pa rin nawala ang puso ng Gilas Pilipinas sa laban nila kahapon kontra Chinese Taipei na nagtapos sa score na 91-84 sa FIBA Asia Cup qualifiers sa Taipei Heping Basketball Gymnasium. Mula sa 2-point deficit sa halftime, 47-45, all-out na ang effort ng Gilas Pilipinas sa second half. Mainit ang kamay ni Justin Brownlee dahil sa mga paulan niyang tres. Nagtala ang standout player ng 39 points, 8 assists at 6 rebounds. Steady naman si St. Dwight with a performance of 15 points, 5 rebounds, 1 assist, and 1 steal. Babawi ang Gilas sa laban nila sa Linggo, alas 10 ng umaga, kung saan muli nilang makakaharap ang dati na nilang tinalo ng New Zealand. Inuwi ng Creamline Cool Smashers ang panalo sa kanilang bounce-back game kontra Galleries Tower, 25-15, 26-24, 25-19. Number 1 spot secured na rin ang Creamline papuntang knockout qualifying round. Advantage man, hindi pa rin daw pwedeng mag-relax ang team. I think may advantage kasi lower ang mga kalaban. Pero sa tingin ko, ito yung time na hindi na pwedeng mag-relax talaga kasi puro may lockout din na, mangyayari. So, ito yung part na talaga dapat yung 110% namin, ibigay na namin. Kasi tapos na elimination, so magpe-prepare kami for quarter final. Nagtala si Tots Carlos ng 18 points on 16 kills, 1 block and 1 ace, habang 16 points from 15 attacks and the block naman ang inambag ng player of the game na si Eliza Valdez. Nakuha naman ng Petrogas ang kanilang 9th straight win in a 3-set victory over Nextled, 25-19, 25-14, 25-17. Pinangunahan niya ni Brooke Van Sickle at MJ Phillips. Nagtala naman si Janelle Cheng ng 14 excellent sets, 2 points, 1 attack, and 1 block. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Bumubuti na ang lagay ni Pope Francis sa ayon niyan sa Vatican. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang Santo Papa. Wala na siyang lagnat at stable na rin ang resulta ng kanyang blood analysis. Sa gitna naman ng patuloy na panawagan na ipagdasal ang agarang paggaling ng Santo Papa, pangungunahan ng Archdiocese of Manila ang isang prayer vigil sa Manila Cathedral mamayang alas 5 ng hapon. Sa mga naghahanap ng papasyalan ngayong weekend, isang coffee shop ang dinarayo ngayon sa isla ng Siargao. Ang mga bida kasi rito, mga cute na corgi. Magbabalita si Von Belenario. Adorable, energetic, at grabe sa pagka-cute. Ang mga corgis na ito na sasalubong sa inyo sa Isla Corgis sa Siargao. Hindi na lang nakikilala ang Siargao sa surfing at sa iba't ibang tourist attraction dahil kapag narito ka sa isla, dapat ma-meet at makabanding mo mga cute corgis na ito. Alam nyo ba na ito ang kauna-unahang Corgi Cafe sa Pilipinas na mahigit 1 taon nang operational? Ayon sa fur daddy ng mga Corgi, nagmula ang idea nila na magtayo nito na bumisita sila sa Thailand. My partner loves corgis. And there was this time after the Typhoon Odette when we were forced to go back to Manila while our corgi was in heat. So we went to Manila and did a stud service there before going back to the island. And supposedly, the corgis were supposed to be born in Manila, but we ended up raising them here instead. And instead of selling them, we decided to keep them all. And of course, to keep them all, we needed to find a sustainable solution to keep them. Kasama ng mother corgi na si Covey ang 7 babies niyang sina Happy, Doki, Grumpy, Bashi, Sleepy, Sneezy at Dopey. Ang mga local at foreign guests na abutan namin sa cafe, tuwang-tuwa na mapet ang mga corgi. Fun po kasi po, dog lover po kasi ako. I love dogs and I expected that it would be really nice, but it's even nicer than I thought. The dogs are so cute. Siniguro naman ng mga fur parents sa mga corgi ang well-being ng mga aso. Every morning before operations, we make sure to walk all the dogs to make sure they still get to go outside and they get to sniff around and everything. And that's also why we have limited operation hours. So we only operate 4 hours in the morning and 4 hours in the afternoon. So they have a break. So they have a break time in between where we usually bring them to the house and they get to be with us. And then after that, they go back here. And then once they're done here, they go back to the house again.
Mae-enjoy ang masasarap nilang kape habang kabanding ang mga corgi sa Katangnan, Siargao. Ako si Von Bilinario para sa 1PH. Kaibang skills ang ipinakikita ng isang tour guide sa Boracay para makaengganyo ng mga bisita sa isla. Nakakausap niya kasi ang ilang banyagang turista sa salitang Korean at Chinese. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Bukod sa hospitality, kilala ang mga Pilipino sa pagiging madiskarte. At ang isang lokal sa Boracay na nakilala ko, para raw maging komportable ang mga turista, natuto siyang magsalita ng foreign languages. Filipino at Aklanon ang mga lengguwahe rito sa isla ng Boracay. Pero syempre, dahil may mga international tourists na dumarayo, ginagamit din ang lengguwaheng Ingles para ma-accommodate sila. Pero itong si Michael Vizca na isang local tour coordinator. 여기 보라카이 거기 리포트 있잖아요. 거기 왜냐면 여기 보라카이 뭐 한국인들이 이렇게 있잖아요. Aba ultimo Korean ay kaya niya. Nagtrabaho raw kasi siya ng 8 taon noon bilang photographer sa isang Korean agency sa Boracay. Hanggang sa naging tour guide na siya, ay binitbit niya ang kanyang listening and speaking skills to the test. Hindi ako marunong magsulat pero sa salita pwede. Pali kapi-kapi lang. Example, wag sinabi na hindi ko yung anyo nga sa'yo, hindi mo alam, di ba? Ipupunbo ko yan tapos isasalita ko rin sa kanila yun. Itatanong muna kung ano ibig sabihin yun. Ayon naman sa kinausap niyang Korean tourist, natutuwa at mas nagiging komportable raw silang maglibot dahil sa mga nakaka-interact nilang Pinoy-Korean speakers. Kahit basic sentences lang daw, malaking bagay na. It's very convenient that he can speak Korean because we can understand right away. And we are very appreciate about that. Pero bukod dyan, nag-aaral na rin ng Chinese si Michael at iba pang local tour guides. Sa panahon kasi ngayon, dapat daw na maging madiskarte at may pakulo ang mga merchants at business owners para umasenso at para sa enjoyment ng mga naglilibot. May communication, nakaintindihan kayo. May communication ako sa Korean, so madali ko siyang i-sale. Nakaintindi, so madali para sa akin. Hindi na lang daw itong marketing move, kundi isang pagpapakita ng adaptability ng mga Pinoy at ang mga talentong taglay nito. Mobile journalist Merimon Reyes po, pati ang muka ng balita. Hola mga kapatid, happy Friday sa inyo at may pabuenas ako syempre sa mga fans ng Blackpink. Lalo na syempre ni Blackpink Lisa dahil lang Lisa in your area na talaga. Nakausap natin siya tungkol sa kanyang first acting job sa The White Lotus Season 3 kasama syempre ang kanyang mga castmates. Yan at ang iba pa sa report na ito. La Lisa in our area! Umani ng good reviews ang acting debut ng rockstar singer sa Emmy-winning series na The White Lotus Season 3. Sa chikahan natin sa singer-actress, umamin sila Lisa na nanibago siya. I'm still not sure what's the big difference, but because everything is just so new to me, so I just focusing on like memorying my lines. Yeah. Isa na ngayon sa most watched series ang The White Lotus Season 3 matapos ang pilot debut last week sa Max at Signal TV. Hot topic ang karakter ni Lisa bilang si Mok, ang sweet na resort worker. Game kaya siyang ipagpatuloy pa ang kanyang acting career. I don't have any project right now because my album is coming out. Yeah. So, but of course I would love to do more. Umiikot ang kwento ng serya sa mga karakter na mga mayayamang bakasyonista na may tinatagong mga sikreto at staff ng luxury The White Lotus Resort and Spa. Katandem ni Lisa sa show ang Thai-British actor na si Tame. Ang tanong, may tinatago rin bang nakakaloka ang mga karakter nila? Yeah, I don't know how much we can spoil, but you know, it's our characters are pretty sweet. Isa rin sa much talked about sa serya ang Ratliff family, headed by Hollywood legend Jason Isaacs at ang it-boy na si Patrick Schwarzenegger, na episode 1 pa lang, nag-trending na dahil sa kanyang eksplosibong eksena kung saan nagpakita siya ng skin. Pero sabi nga nila, wala pa raw yun. Ganon? Yeah, no. Really? Yeah. Shocked already. You're shocked already? Yeah. Well, Especially with you. Okay, me? I'm not.
Abangan sila Lisa at ang latest episodes ng The White Lotus Season 3 sa Max at Signal Channel 53 at 210 tuwing Lunes oras sa Pilipinas. Mula Pilipinas to Times Square, kaka-launch pa lang noong Enero pero napakadami na ng international fans na kapatid star Andres Mulak at Ashton Olviga sa kanilang series na Ang Mutya ng Section E. Si Ashton, fast-rising Gen Z superstar na talaga. Kada post nga niya, hindi bababa sa milyong-milyong views. 2016 pa lang nagsimula sa showbiz si Ashton nang madiscover siya sa Born to be a Star. 3 girl groups na rin ang pinanggalingan niya. Kaya blessing in disguise daw talaga sa kanya na pumatok ang Mutya ng Section E. Bago po magmutya, 7 months po akong walang work noon. So nasa province lang po ako noon. Pangarap din kasi ni Mami din to for me. Hindi na siya magkamayaw sa busy schedule ngayon. Nag-guest na rin siya sa TV5 sitcom na The Purse Family, kung saan naroon si Andres. Pero ang hot topic talaga ay ang naging first ever kissing scene nila. Kwento ni Ashton tungkol sa behind the scenes. Siyempre nakakadala po yun. Kapag po kinikilig niya yung mga nasa paligid mo, bigla kiligin na mamaya namumula ka na. Correct. So kilig na kilig din kayong dalawa? Opo, kilig din po kami. Grabe. Napapanood ang Mutya ng Section E sa Viva One app. Abangan naman ang projects ng Ash Dress Sue. At yan ang latest sa showbiz. Happy Friday sa inyo! Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.